Hello po. Good day to us all po, guys. Isang mapayapang araw po para sa ating lahat. Isang ligtas na pagkakataon para sa ating lahat. Samot dalangin ko po sa ating Creator ang lahat ng nadadaanan ng bawat content ko bigyan niya ng kaligtasan at kapayapaang nararapat sa taong yun. Kasi lahat naman po tayo araw-araw meron tayong mga pinagdadaanan. Hindi laging bawat araw ay masaya. Hindi laging bawat araw ay masagana. Kagaya po sa mga panahong ganito, kalat na po ang krisis kahit saan, kalat na kalat ang kalamidad. Marami pong pagkakataon ang paparating talaga sa sanlibutan na to na kailangan pong magkumapit tayo. Kailangan pong higpitan natin ang ating pananampalataya sa ating nag-iisang Panginoon na magliligtas at magdadala ng kaligtasan sa bawat isang nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Amen. At sa kanyang bugtong na anak na malapit na pong dumating. Medyo po yung throat ko. Kaya lang gusto ko pong gumawa ng isang maigsing intro. Kasi ang karamihan po ngayong Bible verses at life quotes na ginagawa ko mga repost ko na po. Yung iba pong nasasabi ko doon, may mga nanonood po, yung iba po medyo marami. Yung iba po mangilan-ngilan lang. Kasi yan po na i-upload ko na po yan last year. Tapos yung iba later this year, yung mga month of April pa, May, June, July, August. Inire-repost ko lang po kasi po yung mga bago po pong dokumentary, hindi ko pa po maumpisahan. Meron po ako mga bagong gagawin. Kaya lang nagpapahinga po ako medyo lagi po akong pagod ngayon alam nyo na, pag kami edad na, tsaka medyo po kasi yung apo ko po nag-aaral So, ito po intro ko po to. Hindi po ako masyadong makapag-repost ngayon ng bagong content. Talagang ang nire-repost ko po, yung mga dati ko pang what is written truly happened. Which is, naman po yan, lahat po yan may motivation. Gusto ko lang pong i-imply ulit, ibigyan ulit ng diin na ang paparating po talaga nating inaabangan na malapit na pong mangyari. Ito po yung mangyayari sa oras na hindi natin iniisip, sa oras na busy ang mundong ito. Magpaka-ready po tayo, guys, magpakatatag po tayo. Pilitin po nating araw-araw talaga makipag-usap tayo. Bigyan po natin ng ample time ang ating Panginoon na kausapin natin siya. Humingi na po tayo ng forgiveness kung meron tayong mga nagagawang maliliit o malalaking kasalanan. Pilitin po nating mag-change course na, mag-change na ng trajectory. Kasi any moment po, pwede pong mangyari na yung rapture. Yung pong ibang content ko, kasi nga po repost po yung iba gusto ko lang pong linawin, iimbigyan ulit ng madiing implication na ang talaga pong iniintay ng humanity, ngayong generation natin ay yung pag-agaw na gagawin ng ating bigatin sa ating Lord Jesus. Kailangan po mapasama tayo dun. Kailangan po maisama tayo para maging isa po tayo sa mga milyon-milyong magiging warrior na isasama din po ng ating Creator sa 1,000 years. Kasi kung ang masama po nagtatrabaho para umakay dun sa lugar na kalalagyan niya sooner, kailangan po ipakita natin sa Panginoon na tayo'y mas nagtatrabaho, mas nag-i-indulge tayo na hanapin natin yung trajectory papunta sa motivation na ating Creator. Kasi mas maganda pong iligtas talaga tayo ng Panginoon kaysa maiwan tayo dito. Kasi yung pong tribulation, guys, maulit ko lang po to, although marami na po akong content na nag-i-explain talaga ng pagkakasunod-sunod na halos crystal clear. Nagawan ko na po yan ng content. Pasadahan nyo na lang po kung saan banda yan. Meron din pong nakalagay sa pin. Pero nandyan pa po yan sa bungan, yung pinakabago ko pong magwa 1 month ago na nagawa ko na yan na pinaka-latest po talagang pagkakasunod-sunod. Although wala naman po talagang 100% na pwede nating ipaliwanag ang pagkakasunod-sunod. Kasi naka-reserve po yung ibang pangyayari sa ating Creator. Basta yung pong the most vital, medyo dapat alam na po natin. Ang inaabangan po natin, rapture. Ang Great Tribulation po, yung pinaka-climax na dulong-dulo, mangyayari po yun pag pinakawalan after 1,000 years.
yung masama, si Satan. So, marami po yun. Ito pong nangyayari ngayon, bago po magkaroon ng rapture, marami pa po ding mga kakaibang mangyayari, kaya maging prepare po tayo. Sundan nyo po yung ipapasok kung repost kung what is written truly happen. Importante din po yun. Sorry po. Maraming salamat po. Sana po subaybayan nyo yun, panoorin nyo po. Maraming salamat po talaga sa lahat ng nag-aaksaya o hindi man nag-aaksaya, kundi nag-aabala na tapusin ang bawat content ko. Kasi gusto ko pong maitawid sa inyo yung maliit kong napanood na may motivation na talagang biblically written po. Talagang galing po talaga sa motivation ng ating creator. Yan po ang panghawakan natin, guys. Wag po tayong magpapaligaw sa mga magagandang pananalita na parang ang essence po ay magliligaw lang. Kailangan po lagi natin i-pray sa ating creator yung discretion ibigay niya sa atin na hindi tayo maligaw, na nandun talaga tayo papunta sa Kanya. Thank you so much po sa inyong lahat. To God be the glory po. Abangan nyo po yung bago kong i-repost na what is written truly happen. Vital din po ito. Hari-hari manawari po, makapulot tayo ng maliit na motivation na magpapatibay pa po, magbubuster pa po sa ating pananalig sa ating Panginoon. Always remember, guys, faith is our most powerful shield during this era, during this last generation of humanity. God bless us all po. To God be the glory po. Ingat po tayo palagi and never ever lose your faith. To God be the glory po. Magpatuloy po tayong magbigay pa ng mga maliliit nating magagawang kabutihan sa kahit kanino. Hanggang malakas pa po tayo, hanggang may time pa po tayo, guys. Napaka-fragile po ng buhay ng bawat human being itong generation na to. At sa paparating pong 1,000 years. Sana po lahat tayo, lahat ng nakakakita ng content ko ay mapasama sa unang rapture, sa unang pag-agaw na gagawin, sa unang pagkabuhay na gagawin ng ating creator at ng kanyang bugtong na anak. Amen. God bless us all po. Thank you po for watching. To God be the glory po ulit. Ingat po tayo. Love and peace po to us all. Amen.